Andito po tayo ngayon sa RCBC Digital Application na kung saan pwede nyo po ito i-download kahit iOS user kayo or Android user. So i-click na po natin. Sa unang phase po ng application, makikita na po agad natin ang two options kung paano po tayo makakapag-login. Pwede pong text or biometrics. In my case mga kasap, biometrics po ang gagamitin ko. Sa phase na ito mga kasap, makikita na po agad natin ang credit card natin, which is the RCBC Bank Card Flex Visa, na meron po siyang image ng card. Next, makikita na po agad natin yung ating loan, then yung ating available limit. Then, andito rin guys yung ating statement of account, recent transactions, bills payment, Unlipay, report lost card, and other services. For the sake of this vlog mga kazap, kapag kinlik mo tong arrow down na to, makikita mo na agad mga kasap yung information, which are the total balance due, due date, credit limit, last statement date, minimum payment due, last payment amount, last payment date, and yung ating rewards points. Sabi ko sa inyo kanina na ang ating credit limit ay umabot na po sa 102,000 pesos. Proceed na po tayo mga kasap kung paano po ma-convert yung ating na-purchase into installment. Punta po tayo sa ating recent transactions. Yung mga color black amount natin guys dyan ay yung po yung mga napamili po natin. Then yung color red na amount dyan ay yung po yung ating nabayaran na. Any amount mga kazap, pwede po natin i-convert yung ating na-purchase. I-slide lang po natin to the left. Convert po natin. Click lang po natin yan. Then makikita na po agad natin sa face na to yung convert to installment. Meron po tayo makikita ditong details. Then the monthly add-on rate is 1%. The effective interest rates or EIR are indicated below. How do you want to pay? Meron po tayong makikitang monthly amortization, then terms. Yung terms po natin from 3 months to 36 months. Kapag 3 months mga kasap ang pinili nyo, wala pong interest kang babayaran. Pero kapag 6 months up to 36 months, meron na po tayong interest dyan. And makikita nyo po yan dun sa EIR na nasa ibaba po nung monthly amortization. For example guys, itong 3 months po ang pipiliin ko with zero interest. The next phase mga kasap, makikita na agad natin dito yung information, yung principal amount, total interest na zero kasi 3 months po ang pinili natin, gross amount na same lang dun sa principal amount. Pero guys, dito sa 3 months, meron tayong processing fee na 100 pesos. Then makikita na rin po natin dito yung ating actual monthly amortization na 1,731.67 na babayaran natin sa loob po ng 3 months. For example, decided na po tayo na ito pong ating pipiliin. I-check nyo lang guys yung I have read and accepted the terms and condition. Then, convert now. Pero sa aking case mga kasap, ang pipiliin ko ay yung 6 months. And next natin. Kapag pinili po natin ang 6 months pataas, meron na po tayong interest na babayaran. Sa aking case mga kasap, meron na po tayong interest na 311.76 sa principal amount na 5,195 pesos. Pero mga kasap, wala po tayong babayaran na 100 pesos na processing fee. Then nakadeclare na rin po dito yung ating monthly amortization na 917.80 pesos. Sa aking case mga kasap, decided na po ako na ito na po ang pipiliin ko. Ito po yung terms and conditions for only installment. I-back nyo lang guys. Kapag may check na yun mga kasap, i-convert na po natin. And kapag nakita na po natin yung malaking check na yan, ibig sabihin successful po ang ating pagko-convert sa ating only installment. Pagbalik natin mga kasap dito, makikita natin dito sa 5,195, hindi na po siya pwedeng i-slide. Tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, any amount guys, kahit nga po 50 pesos, pwede po natin i-convert into only installment. Tulad po nito, or ito, or ito.